Mga tol, ang Meralco at ang Magnolia Pambansang Manok Timplados ay mayroong nilulutong trade transaction bago pa pumasok ang semifinals. Pero bago natin pag-usapan yan, pag-usapan muna natin si Troy Rosario. Tuluyan na nga ni Troy Rosario pinasok ang free agent market at marami na ang interesadong kupunan na gustong kumuha sa kanya at isa na nga dito ang Converge Fiber Xers. Hindi lang ang MVP Group at ang SMC team ang nagkaka-interest kay Troy Rosario, including na ang Converge Fiber Xers, kaya kaabang-abang ang magiging desisyon ni Troy Rosario kung saan siya kupunan pupunta at ito na nga ba ang kanyang huling kupunan sa PBA na paglalaroan. Samantala, speaking of Converge Fiber Xers, gustong magdagdag ng Converge Fiber Xers ng big man sa susunod na konferensya para na rin sa paghahanda dito dahil nga itong si Justin Arana at karamihan sa kanilang mga big man ay mayroong iniindang injury at nakikita nga nila itong si Carl Brian Cruz or si CBC na po pwede maging backup pansamantala kina Justin Arana at sa ibang big man para makatulong at maging maganda ang kanilang performance sa Commissioner's Cup na kung saan ang import ay walang height limit. Dahil nga sa experience nitong si Carl Brian Cruz ay malaki ang posibilidad na magkakaroon ito ng minuto at maganda rin naman ang kanyang ipinapakita noong naglalaro pa at kasalukuyang naglalaro pa ito sa MPBL, kaya hindi kataka-taka na ang Converge Fiber Xers ay interesado itong kunin dahil na rin sa kanyang pagiging deadly shooter at the same time kanyang experience at defender. Samantala, lipat tayo sa Magnolia at ang Meralco Bolts. Ang Meralco Bolts ay kasalukuyan naglalaro sa Barangay Ginebra para sa kanilang best of 5 series. Ang Barangay Ginebra 2 wins or 2 panalo na po ang nakuha ng Barangay Ginebra. Ang Meralco ay wala pa, tila yata nanganganib ang Meralco Bolts na ilang paso ng Barangay Ginebra San Miguel. Isa sa mga rason kung bakit hindi maganda ang pinapakita ng Meralco Bolts ay dahil na rin limited minutes lang itong si Raymond Almasan at meron daw iniindang injury. Pero maganda naman ang kanyang naging performance sa mga huling laban nito. Kaya siguro hindi lang ito nabibigyan ng minuto kaya hindi consistent anyang performance. Samantala, ang Magnolia naman, itong si James Lapot, hindi rin nabibigyan ng minuto ni Coach Chito Victolero pero noong Philippine Cup ay maganda ang ipinakita nitong si James Lapot para sa kupunan ng Magnolia Pambansang Manok Timplados. Dahil na rin sa paglalaro nito sa Magnolia, talagang umangat ang kanyang performance dahil na rin nabigyan ng minuto, kaya hinahanap talaga ni James Lapot ang kanyang minuto sa Magnolia para maging consistent ito. Kung sakasakali man kung matuloy ang nasabing trade negotiation na nagaganap between Meralco Bolts at kay Magnolia Pambansang Manok Timplados involving si James Lapot at si Raymond Almasan, ay kapwa win-win situation sa bawat kupunan dahil itong si James Lapot malaki pa ang may improve nito sa Meralco Bolts kung mabibigyan talaga ito ng minuto doon kahit man lang defender. Alam natin karamihan sa big man ngayon ng Meralco Bolts ay wala naman mga outside shooting katulad ni Cliff Hodge, Brandon Bates at si Kyle Pascual. Kaya naman hindi hinahanap ng Meralco Bolts ang big man na meron outside shooting, kaya gusto nila nga itong kunin si James Lapot. Samantala itong Magnolia naman, kung sakasakali man makuha nila itong si Raymond Almasan ay malaki ang maitutulong nito dahil nga itong si Raymond Almasan ay isa ring defender at syempre merong shot blocking ability dahil na rin ang taas ng kanyang average pagdating sa depensa at mataas din ang kanyang kamay para dahilan marami itong masupalpal na mga
kalaban. Kaya kung sakasakali man mabigyan itong minuto si Raymond Almasan sa Magnolia, tiyak magbibigay talaga ito ng magandang contribution. Ito rin lang naman ang hinahanap ni Raymond Almasan, ang minuto na posibleng ibigay sa kanila, at posible rin magkaka-reunion sila ni Polly. Kaya aabangan natin kung mangyayari ba agad ito. Bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin. Kay Kagawad Katsakino Dukusin ng Hagonoy, Bulacan, Adrian Dulay at sa Dulay Family, Malyari Mascarinas at sa Mascarinas Family, Antonila Kialon, Ron Albert Subidad, at syempre, si Scott Ranger. Marami pong salamat sa unang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita po ng bagong Facebook fanpage ko na Boss Tor at Boss Idol para maging updated kayo palagi sa lahat ng sports kwentuhan. Pakipollow niyo po lagi yon at pakilike. Marami pong salamat.